Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Meron naman po tayong bahagian mga kapatid. So, ang kumuha po ng gamit sa atin ay meron pong bato umo. At dito naman po ay ang garapang pangpaswerte, liklay at saka yung pandakaking bracelet. So, discuss po natin yan mamaya. Huwag nyo sanang kaligtaan na pag-like, share, subscribe po sa video natin ito, no? So, maliban po sa mga gamit, unahin ko lang po, lahat po ng kumukuha sa atin ng gamit, meron po sila agad ng panimulang dasal. Ngayon po, ibang aspeto na po ito. Kasi, pangatlo at mga panglima o pang-anim na beses na po itong pagkuha, kaya kailangan ko nang magdagdag sa kanila. Tulad nitong kumuha ng bato umo, siya ay ganap na namang gagamot, kaya kailangan kong dagdagan ang kanyang pundasyon. Kaya nagbahagi po ako sa kanya ng orasyon ng sumasampalataya na Tagalog, ama namin, at saka dito sa likod ay ang Ave Maria, at andyan din po ang mga Latin ng ama namin, Latin ng sumasampalataya, at saka Latin ng luwalhati. Pagkatapos, andyan po ang kopya ng verse 18. Ang verse 18 po ay pagbukas at pagsara ng kapangyarihan at pagtawag ng mga banal, at lalo na sa kapangyarihan ng amang may kapal para tayo ay samahan. At andyan din po ang silyo, pagtawag ng spiritual cooling, at sa inang banal. At yan din ang pagtawag sa mataas na pangalan ng amang may kapal. At ganun din dito sa kabila, ganun din ay bibigay natin. So ito hindi siya manggagamot, pero kailangan nating dagdagan. Kasi yun nga, humingi na siya sa atin ng pang-rebelta kasi ramdam niya may mga taong may mga sikretong galit sa kanya o naiinggit sa kanya. Kumuha siya ang kinuha po niya sa atin mga kapatid ay ang liklay, kung saan pang-rebelta, malakas pang-rebelta at gamutan. Gamot din po yan sa barang kulam at saka sumpa at anong klaseng palipad hangin. Pagkatapos ay kumuha din siya ng pangpaswerte sa buhay. Okay, so yung pangpaswerte natin ay meron ding depensa. Kailangan nating depensahan, alagaan ang ating swerte upang ito'y manatili at hindi maglaho. Kasi alam na natin yung makakaliwang likha na naiinggit agad sila o nagagalit pag tayo umangat. So kailangan natin dumepensa. Pagkatapos ay meron po tayong naging previous sa kapatid natin ay ang ito. Pandakaking bracelet na kung saan yan din ay pang-rebelta o banawag dagat na yan po yung pang-rebelta o pangpabalik ng tigal po. So siya ay unang rekado na gamot din po sa barang sumpa at kulam. Yan. So ganun din po ang binigay natin, no? So nagdagdag tayo ng mga dasal. So pwede po itong pwede nila itong ilagay sa altar o di kaya dalhin nila sa katawan nila para magdagdag ng pundasyon sa kanilang sarili. Okay? So pagkatapos, dito, special natin dito, alam na natin yan. Ang gamit po ng bato umo ay talagang yung ginagamit po, o white liklay, nakakarebuelta din yan. Pero yan ay magaling sa pangkalahatang depensa, lalo na sa gamutan at magagamit din sa pangswerte sa buhay. Pagkatapos, yan po ang order niya at may previous tayo sa kanya na pandakaking itim din na pangrebelta at gamot sa sumpa, barang at kulam. Kasi siya ay manggagamot na, kailangan din niya namang pangrebelta para kung makagamot siya ng mga pasyenteng natamaan ng sumpa o kulam o ano pang gawa ng masasamang likha, ito ay kanyang maagapan. Okay? So, kailangan ng mga pangrebelta lalo kung ikaw po ay manggagamot na. Pagkatapos ay, yan po ang baoy pinadala niya at ginawa po ng tagapaglingkod nyo. At bilang pre na din yan sa kanya. At meron pa tayong dinagdag, ang Trinity na niyo. So, yan ay binigay natin sa kanya. Kasi siya ay likas na talagang nagpalo sa atin at sinunod ang ating payo at naging magagamot siya mula nung kumuha siya ng langisan sa atin. Bilang ganding pala natin sa kanya, sa kanyang pagtangkilik at pagantabay at pagsunod sa alintuntunin ng ating alintuntunin dito sa ating altar, hindi tayo lilimita, mas tulungan pa natin. Kaya mas marami tayo idinagdag sa kanyang gamit. So again, ito po tagapaglingkod ninyo. Mas mabuti pong subukin na natin, mas piliin na natin na kumuha ng mga kargada na galing sa likas ng galing sa singaw ng kalikasan o sa mutya ng kalikasan at sa mga salita ng Panginoon o orasyon ng Panginoon na kung saan yan po ay pinaka-importante. Okay? So yan ay sa John 1:1 sa salita andyan na ang sa salita, sa simula andyan ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos din. Ang ibig sabihin ng Diyos din ay ang Diyos ang nagsalita.
Okay? So, yun ang kahulugan naman sa pangalan ni Kristo. At yun ang kahulugan naman sa kapangyarihan ng salita. Dahil lahat ng bagay ay ginawa o linikha sa pamagitan ng pagsalita ng ating amang may kapal. Pagkatapos mga kapatid, ay hindi po nawawala ang mga singaw ng kalikasan. Efeso 6 versikulo 13 na kung saan sinabi nga, kailangan nating isuot ang kargada na galing sa amang may kapal para tayo ay makapalaban sa mga panunubok ng masasamang likha. So wala naman pong literal na ibinigay sa atin kasi yan ay mataling haga ang nakaulat sa Biblia. Pero kung tutuusin, doon tayo dumako kung saan, kung nagugutom tayo ay kumukuha ng mga tumubong halaman o prutas sa pinatubo ng amang may kapal. At kung tayo na may nagkasakit, kukuha din tayo sa kahoy, baging, tubig o di kaya sa bato o sa mga bulaklak o sa damo bilang panggagamot natin o tulad na herbal. So, ganun din sa kargada. Yan ay ginawa ng Panginoon upang hanapin at likumin natin para makatulong sa atin upang makadepensa tayo sa panunubok ng masasamang likha. Yan po ang totoong paliwanag. Again, isang mapagpalang panahon. Ito tagapaglingkod ninyo, karunungan ng Diyos. Sila po ay maswerte at binhagian natin ito. Yan. So, PM ka kapatid Ronald Mogol kasi ikaw yung sunod na babahagian natin at saka Armon Latatuwa ng karagdagang pundasyon at saka Jezreel Dato Torino at yung pang mga tumangkilik ng maraming gamit sa atin. Okay? So, hindi na yung magpa-mention yung iba. Isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli po.